Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Peter chapter 4, verse 8. Higit sa lahat magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Love each other deeply. At minsan ang katanungan sa ating isipan ay kung meron pa bang solusyon na ino-offer ang Biblia sa problema ng mundong ito. Meron po. Ito pong 1 Peter chapter 4, verse 8. Kasi ang sabi diyan, tanging pag-ibig lamang ang pumapawi ng maraming kasalanan. So ibig sabihin po, sa pamamagitan ng pag-ibig, malulutas natin ang maraming problema sa mundong ito. Problema sa personal, sa pamilya, sa society, maging sa ating gobyerno. Kaya lamang po, kadalasan, yung iba nag-iisip, hindi na yan ang paraan ngayon, Pastor. Kailangan gumamit na tayo ng ibang paraan. Pero alam niyo po, ang Biblia, pinapaalalahanan tayo na tanging pag-ibig lamang ang makapapawi ng maraming kasalanang mayroon sa mundong ito. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Maniwala tayo sa kapangyarihan ng pag-ibig. Siguro sa iba naman, sasabihin nila yan ay napakahinang solusyon. Siya kasi sinubukan na natin yan. Alam niyo po, kadalasan nakikita nating pag-ibig na mayroon sa mundong ito ay hindi totoong pag-ibig. Ano po? Kaya kung alam niyo po yung verse na Jeremiah 17 verse 9 na madalas na kino-quote ng maraming mga ngaral, ang sabi diyan, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Sabi, ang puso daw po ng tao, wala nang lunas yung kanyang kabulukan. Well, totoo po yan kung ang puso ng tao ay hindi mabuborn again. Ang tinutukoy po ni Prophet Jeremiah dyan ay yung puso ng taong walang pagkakilala sa Diyos. At ang sabi nga ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 15 verse 19, yung puso na hindi nabuborn again. Ano po ang sabi dyan? For out of the heart comes evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, and slander. So lahat ng uri ng kasalanan nanggagaling sa puso na hindi na bago. Kaya nga po ang solusyon ng Diyos sa buhay ng tao ay kailangang ma-born again ang isang tao para mabago yung kanyang puso. Kaya yung katotohanan na sinasabi sa Ezekiel 36 verse 26, napaka-powerful po niyan. Ang solusyon ng Diyos, bigyan tayo ng bagong puso at bagong espiritu. Sabi diyan sa Ezekiel 36 verse 26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. Yan ang dahilan kung bakit mo ko naniniwala sa born-again experience at ipinapangaral ko po ito. Ano po, dapat maintindihan natin na ang Diyos meron siyang solusyon sa lahat ng problema na mayroon sa mundong ito. Yung pong binagong puso ng isang tao. At malinaw po sa Biblia, sabi sa Romans chapter 5 verse 5, God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit whom He has given us. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao ay na-born again, yung pag-ibig mismo ng Diyos ang tutuloy sa kanyang puso. So, makapangyarihan po yung pag-ibig ng Diyos. Wala pong dadaig doon. Ano po? At ang sabi sa 1 John chapter 4, verse 7, ito napakahalagang katotohanan. Sabi diyan, everyone who loves has been born of God. So, yan ang dahilan, ano po, kung bakit ako'y naniniwala at pinapangaral ko po yung born again experience. Yung iba lagi nilang sasabihin, sapat na yung sumasamba kapag kalinggo, sapat na yung dumadalo ka sa simbahan. Every Sunday, mayroon kang relihiyon at mayroon kang code of ethics, moral values, no? Pero alam niyo po, lahat ng yan walang silbi. Ano po, maliban, magkaroon tayo ng pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Ano po? Kasi ang linaw-linaw po na ang tanging nakapagmamahal lamang ng totoo ay yung mga taong may binagong puso. Sabi sa 1 John chapter 3, verses 14 hanggang 16, isa-isahin natin, anyone who does not love remains in death. So malinaw yun. Ano po? Na yung mga taong hindi na ipapanganak na muli, hindi marunong magmahal. Kaya yung mga taong hindi marunong magmahal ng totoo, sabi ng Biblia, hindi nila taglay-taglay ang buhay na walang hanggan. Nananatili sila sa kamatayan. Ang sabi pa sa verse 15, anyone who hates his brother is a murderer. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao hindi marunong magmahal, ano po,
madali sa kanya yung pong magalit, mapuot. At ang sabi ng Biblia, yung nagagalit o na pupuot sa kanyang sariling kapatid, ang tawag po dyan ng Biblia, murderer. At hindi rin niya taglay-taglay yung buhay na walang hanggan. At inihalin tulad siya ng Biblia kay Cain na ang kanyang actions ay evil. Ano po? Ibig sabihin walang pag-ibig sa kanyang puso kaya nagawa niyang patayin yung kanyang sariling kapatid. Kaya kita ninyo, sobrang laganap ang kasamaan sa mundong ito. Kasi ibang klase ng puso ang nakapaghahari sa buhay ng tao. Ano po? At ang sabi sa verse 16, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us and we ought to lay down our lives for our brothers. So, ibig sabihin yung mga taong tunay na born again, sila yung meron pong totoong pagmamahal sa kanilang kapwa at katulad ng Panginoong Hesus, inaalay nila yung kanilang buhay para sa ibang tao. Kaya walang ibang solusyon po sa problema ng mundo, sa problema mo sa buhay, sa problema mo sa iyong pamilya, sa society, sa gobyerno, at maging sa secular. At minsan sa church pa nga ang daming problema. Ang tanging solusyon na ino-offer ng Biblia ay ang pag-ibig. Kailangan ipamuhay natin yung totoong pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Nagbibigay sa atin ng kakayahang magmahal, maging doon sa mga hindi kaibig-ibig. Mamuhay ng may pag-ibig, matuto tayong magpatawad, umunawa, magbigay. At higit sa lahat, gawin natin yung ginawa ng Panginoong Hesus, yung ialay natin yung buhay natin para sa iba. Isipin natin yung kapakanan ng ibang tao. So again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.